Ang tigil-putukan sa pagitan ng Estados Unidos, Iran at Israel ay epektibo na ngayon. Salamat sa pagsama sa espesyal na edisyon ng E24 News English. Ako si Nicole Zedek, live sa Tel Aviv. Matapos ang halos 40 araw ng matinding pambobomba, nagkasundo ang Washington at Tehran sa pansamantalang 2 linggong tigil-putukan. Ang tigil-putukan na pinamagitan ng Pakistan ay naabot 2 oras bago ang deadline ni Pangulong Donald Trump na nagbanta na wawasakin ang buong sibilisasyon kung hindi papayag ang Tehran sa kasunduan. Ang kasunduang ito na naabot sa huling sandali ay simula pa lamang kung saan bubuksan na ang Strait of Hormuz para sa pandaigdigang pagpapadala ng mga kalakal at magsisimula na rin ang mga pag-uusap na layuning makamit ang tinatawag na pangmatagalang kapayapaan sa Biyernes sa Islamabad. Ngunit wala pang 12 oras mula nang magsimula ang tigil-putukan, ang Kuwait, UAE at Bahrain ay lahat inatake. Ayon sa Iranian State TV, ang mga pag-atake sa Gulf State ay tugon umano sa naiulat na pag-atake sa Levan Oil Refinery ng Iran. May mga pag-atake kahit inanunsyo na ang tigil-putukan. Habang sinabi ng punong ministro ng Pakistan na kasama sa tigil-putukan ng Hezbollah at Lebanon, itinanggi naman ito ng punong ministro ng Israel. Inilunsad ng Israeli Air Force ang pinakamalaking pag-atake laban sa Hezbollah mula nang muling magsimula ang labanan. Nasa alanganing kalagayan tayo. Simple lang ang tanong ngayong gabi. Tunay na pag-usad ba ito o pansamantalang hinto lang bago lumala ulit ang sitwasyon? Pag-uusapan natin ang lahat ng aspeto ng tigil-putukan na ito, pero magsimula tayo sa isang update kung ano talaga ang nilalaman nito. Ang aming E24 News English correspondent na si Balik Sladin ay may pinakabagong balita mula sa Hilagang Israel. Balik, may tigil-putukan na, ngunit hindi malinaw kung sakop din ito ang Hezbollah at Lebanon dahil sa magkaibang pahayag. Ayon kay punong ministro Netanyahu, hindi ito kasama. Ano na ang alam natin tungkol sa nilalaman ng 2 linggong tigil-putukan? Iba-iba ang sinasabi ng bawat isa dahil sinabi ng punong ministro ng Pakistan, tagapamagitan sa kasunduang ito na kasama ang Lebanon sa pansamantalang tigil-putukan. Pagkatapos naglabas ng pahayag ang opisina ng punong ministro na hindi kabilang ang Hezbollah at prente sa Lebanon. Sinabi rin ng hepe ng IDF, IL Zamir, na itutuloy nila ang operasyon laban sa Hezbollah kabilang ang mga operasyon sa lupa. Kaya sa nakaraang oras, narinig natin kay Pangulong Trump sa PBS na hindi kabilang ang Hezbollah o na ang Hezbollah ang dahilan kaya hindi kasamang Lebanon sa pansamantalang tigil-putukan. At gayon din si Caroline Levitt, ang tagapagsalita ng White House na nagsalita sa Israeli media kamakailan lang, ay nagsabi rin ng ganon na hindi kasama ang Lebanon sa tigil-putukan o pansamantalang tigil-putukan na ito. Kaya ito talaga ang nangyayari rin sa aktual na sitwasyon. Ngayon, gaya ng sabi mo, 100 target ang tinamaan ng Israeli Air Force sa loob lang ng ilang minuto. Sa totoo lang, tinarget ito ang mga military site at ang mga sentrong pangkomando at kontrol ng Hezbollah. At ayon sa sarili naming ulat mula sa Hebrew Channel, hindi ito isang bagay na basta na lang naisip ng Israel pagkatapos ng tigil-putukan sa Iran. Sa halip, ito ay isang aktual na pagsisikap na pinagtatrabahuhan na sa nakaraang ilang araw, kabilang na ang intelihensya. Dahil ang Hezbollah ay hindi pa naatake sa ganitong paraan simula noong nagsimula ang digmaan. At ang pag-ataking iyon ay kinailangang mangyari upang mailagay sa panganib ang mga command center ng Hezbollah at ang kakayahan nilang kumilos sa larangan. Kaya ito ay talagang isang air campaign na planado at nagkataon lang na nangyari ito ilang oras matapos magsimula ang tigil-putukan sa Iran. Pinag-uusapan pa rin natin dito ang daan-daang napatay ayon sa Red Cross. Ilang minuto lang ang nakalipas, sinabi rin ng Lebanese Health Ministry na 87 katao ang napatay. Hindi malinaw kung bakit may pagkakaiba dito. Pero pinag-uusapan din natin ang daan-daang sugatan at muli, 100 target sa loob ng 10 minuto o mas mababa pa ayon sa IDF. Balik Sladin, salamat sa mga update at pagbabalita mo. Ilang sandali lang ang nakalipas, nag-press conference si kalihim ng digmaan Pete Hegseth tungkol sa mga tagumpay ng US at Israel sa digmaan nitong nakaraang 1.5 buwan. Ito ang kanyang pahayag. Ginamit lang natin ang maliit na bahagi ng ating lakas at nagdusa ang Iran ng matinding pagkatalo sa militar.
Kasama ang ating mga kaalyadong Israeli na tupad ng militar ng Amerika ang bawat layunin ayon sa plano, sa tamang oras at eksaktong gaya ng itinakda mula pa sa unang araw. Nasa ilalim na ng dagat ang Navy ng Iran, maging ito man ay ang Salamani class, ang kanilang frigate class, ang kanilang pinagmamalaking drone aircraft carriers, mga submarino at mga barkong tagapaglatag ng mina ay lumubog na. Wala nang natira sa Air Force ng Iran. Wala nang air defense ang Iran. Wala na silang kahit anong malawakang air defense system. Kontrolado na natin ang kanilang himpapawid. Wasak na ang kanilang missile program. Naobos at winasak ang mga launcher, pasilidad ng produksyon at natitirang inventaryo. Kasama ko dito sa studio para talakayin ang lahat ng mga pinakabagong kaganapan ay si Daniel Pomerantz, CEO ng Reality Check, pati na rin isang legal na eksperto at political analyst at ang ating I-24 News Senior Middle East Correspondent na si Ariel Osran. Salamat sa pagsama sa akin dito sa I-24 News English Studio. Ariel, gusto kong simulan sa iyo dahil ang 2 linggong tigil putukan ay sinasabing simula ng pagbubukas ng Strait of Hormuz. Pero may magkaibang ulat kung ano talaga ang nangyayari sa mahalagang daang tubig na ito. Sa pinakabagong balita, ano ang maaari mong ibahagi? Sa ngayon, ayon sa Iran, mismong media ng Iran ang nagsasabi niyan. Matapos payagan ng 2 barko na dumaan sa Strait of Hormuz ngayong araw, muli ni sinara ang kipot bilang resulta ng patuloy na pag-atake ng Israel laban sa Lebanon. Makikita natin na may 2 kampo, Israel at US, na nagsasabing hindi kasama ang Lebanon sa tigil putukan, at Iran at tagapamagitan na Pakistan na nagsasabing kasama ito. Nakikita natin na nadudulot na ito ng matinding tensyon, kahit hindi pa nagsisimula ang mga pag-uusap sa Islamabad na inaasahan sa Biyernes. Pero yun ay isang halimbawa lang ng paglabag sa tigil putukan. Pinag-uusapan din natin ang mga pag-atake sa Gulpo. Halos lahat ng 5 sa 6 na bansa sa Gulpo, maliban sa Oman, ay naging target ngayong araw. Gamit ang mga Iranian na drone, ballistic missile, tina-target ang mga energy infrastructure, lalo na sa Saudi Arabia, particular ang East-West oil pipeline na mahalaga para mapanatili ng Saudi Arabia ang kanilang pag-export ng krudong langis. Matapos mabantaan ng Strait of Hormuz, nagpasya silang idaan ang kanilang langis sa kabilang bahagi ng Arabian Peninsula para mailabas ito sa pamamagitan ng Bab al-Mandab Strait. Ngayon, tina-target na rin ito bilang babala sa maaring mangyari kung magpatuloy ang sigalot. Kaya alam mo, tinatanong mo kung ano ang ibig sabihin ng tigil putukan. Tinatanong mo, Bali, kung anong saklaw ng tigil putukan. Una, patatagin natin ang tigil putukan. Hindi pa tayo umaabot sa puntong yon at hindi rin malinaw kung mangyayari yon bago ang Biyernes na magsisimula ang pag-uusap o kahit pagkatapos pa nun. Marami pa ring tanong na walang sagot. Daniel, gusto kitang kausapin tungkol sa nangyayari ngayon sa Strait of Hormuz. Dahil ayon sa balita, gusto ng Iran na ang Iran at Oman ang maningil ng transit tolls sa lahat ng barkong dadaan doon kung mananatiling bukas ang Strait of Hormuz. Ngayon, sinabi ng Ministro ng Transportasyon ng Oman na hindi magpapataw ang Oman ng anumang bayarin sa pagdaan. Pero kung mampataw ang Iran, legal ba ito? Obligado bang sumunod ang shipping companies sa Iran? Alam mo, laging may pagkakaiba ang batas at ang realidad. Lagi kong sinasabi yan sa mga estudyante ko at dati ko na sinasabi sa mga kliyente ko. Sa ilalim ng batas, merong iba't ibang mga batas, mga internasyonal, nakasunduan at konbensyon na nagbabawal sa paniningil ng toll, nagbabawal sa paglilimita ng pagdaan. Internasyonal ang kipot na ito at dinadaanan ng mga barko. Sabi ng Iran, hindi nila pinirmahan ang isang kasunduan pero may iba pa silang pinirmahan na may parehong hinihini. Kaya kung gagamitin mo ang argumento tungkol sa internasyonal na batas, hindi nilalabag ng Iran ang internasyonal na batas. Sa kabilang banda, ayaw ng mga barko na isugal iyon. Ayaw ng mga kumpanya ng siguro sumugal. Pinakamalaking problema natin sa Iran, hindi malinaw kung may makakakontrol sa tigil putukan. Maaring pumayag ang isang tao, pero may mga puwersa ng Republican Guard na maaring magpaputok pa rin. Bilang kumpanya ng siguro, hindi mo ito isusugal. Maraming pananib pero may nabanggit ka, Ariel, na gusto kong balikan. Sino sa Iran ang pumayag sa tigil putukan? May kawili-wiling ulat mula sa Axios na nagsasabing si Mojtaba Khamenei ang bagong kataas-taasang pinuno ang sa huli ay nagbigay ng pahintulot taliwas sa ilang ulat kung siya talaga ang may huling desisyon. Ano ang alam natin tungkol sa kung paano napagkasunduan ang tigil putukan na ito sa loob ng Iran? Pagkatapos i-anunsyo ang tigil putukan,
Naglabasan ng mga pahayag mula sa iba't ibang grupo sa Iran, pati na rin ang ilang mga media outlets sa sarili nilang ngalan. Para sa akin, pinaka-kapanipaniwala ang pahayag ng kataas-taasan pambansang Konseho ng Seguridad ng Iran, ang pinakamataas na ahensya ng seguridad sa bansa. Ang pinuno ng ahensya ngayon ay si Ali Larijani at siya ang pangunahing opisyal ng seguridad sa Iran hanggang sa siya ay napatay sa simula ng digmaan. At kaya kinumpirma ni Leon, si Munster Bakhmanei ang nagbigay ng pahintulot sa tigil putukan, nagbigay ng pahintulot sa mga pag-uusap sa Pakistan, at nagtakda ng limitasyon sa tagal ng mga pag-uusap na iyon hanggang 2 linggo. Kung sinabi ng kataas-taasan pambansang konseho ng seguridad, hindi ibig sabihin ay totoo na agad yon. Pero maaari nating iugnay ang pagiging totoo ng pagtanggap ng Iran dito sa kanilang pinakamataas na ahensya ng seguridad, na muling nagpapakita kung sino talaga ang may kapangyarihan sa Iran, na hindi na natin pinag-uusapan ang Islamic Republic of Iran. Hindi ito pinamumunuan ng Islamic Revolution. Pinamumunuan ito ng IRGC. Ito ay ang IRGC Republic of Iran. Ito ay ang security apparatus. Sila ang may kapangyarihan. Ito ang pinakamataas na security body na siyang nagpapaalam sa mga mamamayan Iranian at sa buong mundo na tinanggap na nila ang ceasefire at ginawa ito dahil sa pahintulot ng Supreme Leader. Kaya hindi mismo ang Supreme Leader, kahit may sariling Twitter account siya sa Farsi, Ingles at iba pang wika. Hindi ang state media, kundi ang Supreme National Security Council na muling nagpapakita kung sino talaga ang may kapangyarihan na yon sa Iran. Ipinapakita ng Iran ang mensahe ng tagumpay gaya ng Estados Unidos at Israel. Daniel, mula sa pananaw ng pagpigil, anong mensahe ang ipinapadala ng tigil putukan sa mga bagong leader ng Iran? Sa totoo lang, hindi talaga malinaw. Hindi rin malinaw kung ito ba ay tunay na tigil putukan na layuning magdala ng solusyon o kung ito ay iba pa. Alam mo, may malaking armada ng mga puwersa at kagamitang militar ng US na papunta ngayon sa reyon. 2 aircraft carrier, mga unit na expeditionaryo ng Marines, mga airborne unit ng Army. At lahat sila ay naglalakbay sa dagat at may dala. Karamihan ay naglalakbay sa dagat, ilan sa himpapawid, at ang mga nasa dagat ay inaasang darating sa pagkatapos ng 2 linggong deadline. Ito ang nakikita natin bago magsimula ang Operation Epic Fury. Maraming usapan at negosasyon. Habang papasok ang USS Gerald R. Ford sa Mediterranean, nakita nating biglang nagsimula ang armadong aksyon. Hindi pa rin klaro kung gusto talaga ng Estados Unidos lutasin ito o naghihintay lang sila para mailagay ang puwersa nila sa tamang posisyon, gaya ng ginawa nila noong 1 buwan. Tiyak na nakita na natin ito noon. Habang tinitingnan natin ang epekto nito sa Estados Unidos at Israel, malaking tanong pa rin kung ano ang kahulugan nito para sa Iran. Dahil kahit na magkaroon ng tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, para sa mga sibilyan ng Iran, maaring hindi Estados Unidos ang tunay na banta, kundi kung ano ang mangyayari sa kanilang sariling bansa kapag tumahimik na ang digmaan. Ipinapahiwatig na ng mga opisyal sa Tehran ang mas maigpit na pagsupil sa mga tumututol. Pagkatapos ng 12 araw na digmaan noong Hunyo, kadalasan ang tigil putukan ay nagreresulta sa paglilipat ng karahasan sa bansa, kaya nagiging target muli ng marahas na pagsupil ang mga karaniwang Iranian. Kasama natin ngayon si Ramyar Hassani, taga-suri at komentarista sa usaping Iranian at tagapagtaguyod ng karapatang pantao na Iranian. Ramyar Hassani, anong maaring mangyari ngayon sa Iran matapos ang tigil putukan? Paano kumikilos ang rehimen at mga kaalyado nito para supilin ang mga kritiko, lalo na ang posibleng sumusuporta sa Estados Unidos at kanluran nitong nakaraang 1.5 buwan? Kamusta? Oo, kaya maaga pa itong yugto ng tigil putukan at hindi pa malinaw kung magtatagal ito. Tama ba? At meron ding ideya na, oo, syempre, ang Maaring gustong magtipon muli ng mga sibilyang Iranian, pero hindi rin natin dapat kalimutan na ang muling pagtitipon ay nanggagaling din sa panig ng rehimeng Iranian. Kaya matakaroon sila ng oras para magtipon muli upang supilin ang anumang protesta. At ang issue dito ay kahit na may tigil putukan na may ilang mga punto na hindi dapat labagin, sabihin na natin,
Hindi sakop ng tigil putukan ng pagprotekta o pag-atake sa mga sibilyan o minoryang grupo sa Iran. Kaya kung magsasagawa ang Iran ng mas malawakang pag-aresto at pagbitay ng mas maraming sibilyan, hindi talaga ito paglabag sa tigil putukan. Anong naririnig mo tungkol sa kung paano tinatanggap ang tigil putukan sa Iran? Nagdudulot ba ito ng ginhawa o mas malaking takot kaysa sa pambobomba? Kaya kung ano ang naririnig mo mula sa Iran sa social media, halimbawa, ay hindi talaga ang pangunahing sinasabi ng mga tao ng Iran o ng mga normal na sibilyan o ng mga nagprotesta laban sa rehimeng Iranian isang buwan bago nagsimula ang digmaan. Dahil pinutol ang internet sa buong panahon ng digmaan, maliban sa napakaliit na porsyento, mga 1% lang ng mga malapit sa rehimeng yon, maging mga mamamahayag o tinatawag na mga analyst. At sila ang mga nagsasalita at naririnig mo, hindi ang mga karaniwang Iranian. Ang internet blackout na ito ay hindi lang naganap sa digmaan, kundi pati noong simula ng taon nang magsimula ang malawakang protesta. Ngayong may tigil putukan, dapat ba nating asahan na maibabalik ang internet sa Iran para mas malaman natin ang sitwasyon doon? Sigurado akong sabik na sabik ang mga tao sa Iran na maibalik ang internet at muling makakonekta sa buong mundo. At para rin sa kanilang mga negosyo dahil maraming maliliit na negosyo sa Iran na hindi makakakilos kung walang internet. Pero ang totoo, para sa mga kumander ng IRGC, mga opisyal at sa rehimeng Iranian sa kabuuan, hindi sila nagmamadaling ibalik ang internet. Para sa kanila, hindi ito ang pangunahing prioridad. At sa katunayan, kung gusto nilang magsagawa ng panibagong bugso ng mga pag-aresto gaya ng ginagawa rin nila sa panahon ng digmaan at pag-uusig sa mga sibilyan, mas mabuti para sa kanila na walang internet, di ba? Ano ang tsansa ng panibagong malawakang protesta? Gaano katagal bago muling magtipon ang mga nagpoprotesta? Kailan natin maaring asahan na muli silang lalabas sa mga lansangan laban sa rehimen? Sa totoo lang, hindi lang ang rehimen ng Iran at ang mga infrastruktura nito ang napinsala ng digmaang ito, kundi pati na rin ang mga sibilyan na naapektuhan at nawala ng buhay. Kaya kailangan munang makabangon ang mga mamamayang Iranian mula sa pagkabigla dulot ng digmaan. Sa loob ng mahigit isang buwan, natutulog sila ng hindi alam kung magigising pa sila o kung mabubuhay pa sila. Kaya kakailanganin din nila ng panahon para makabawi at makabangon. At hindi madaling sabihin kung kailan muling magsisimula ang mga protesta. Pero ito ay nangyayari na sa Iran. At kung titingnan mo ang 12 araw na digmaan nung nakaraang taon, inabot ng ilang buwan bago muling kumalma ang lahat. At pagkatapos, dahil sa mga hinaing ng mga Iranian sa ekonomiya, lipunan, at pati na rin sa politika, muli silang lumabas sa kalsada. Kaya lang, hindi talaga natin alam kung kailan ulit ito mangyayari. At sa totoo lang, hindi rin ako sigurado kung maniniwala ang mga sibilyang Iranian sa sasabihin ng gobyerno ng US at ng administrasyon ni Donald Trump sa hinaharap. Gaya ng narinig natin na sinabi nilang, sige, lumabas kayo sa kalsada, magpatuloy kayo at darating ang tulong. Hindi naman dumating ang tulong. Pagkatapos nagsimula ang digmaan at bigla na lang naging tungkol ito sa pag-aalis at paglipol sa buong sibilisasyon. Kaya hindi ako sigurado kung paano titingnan ng mga sibilyang Iranian ang US. Salamat, Ramyar Hassani, sa pagsama sa I24 News English at pagbabahagi ng iyong pananaw.
Ngayon, matapos ang 1.5 buwan ng mga gabing walang tulog, palagiang pagtakbo sa mga silungan at halos 30 katao ang napatay dahil sa mga pag-atake ng misil at rocket, tumigil na ang pambubomba mula sa Iran patungong Israel kahit pansamantala lang. Pero hindi ito ang labis na tuwang maaring asahan mo. May ginhawa dahil pwedeng tumigil ang labanan, pero may lumalaking pagkadismaya sa paraan ng pagtatapos nito. Maraming Israeli ang nakakaramdam na natigil ang digmaan nang hindi pa nakakamit ang tiyak na resulta dahil may mga mahahalagang layunin pa tulad ng pangmatagalang pagpigil at ang mas malawak na banta mula sa mga proxy ng Iran na hindi pa nare-resolve. Kahit may tigil putukan at pansamantalang katahimikan, maliit lang ang naitutulong ito sa malalaking hamon sa seguridad ng bansa. Narito ang pahayag ng ilang mamamayan. Ang Estadong Israel ay naging hindi malayang estado sa paggawa ng mga desisyon. Sa praktika, naging sunod-sunuran ang Israel sa Estados Unidos. Sa palagay ko, nagtagumpay tayo sa militar. Pero ang Israel ay hindi kayang gawing tagumpay sa politika ang mga ito. Kung walang tagumpay sa politika, walang saysay ang ginagawa natin. Para sa akin, kung kasama ang Hezbollah sa kasunduan, mas magiging maayos tayo kung may tigil putukan. Pero hindi pa rin natin nasosolusyonan ang mga problema. Bumalik tayo sa studio, Daniel. Alam kong wala pang 24 na oras mula na mangyari ito, pero paano nakikita ang tigil putukan sa Israel? Parang hindi pa talaga tapos at parang pinatatagal o ipinagpapaliban lang ang susunod na yugto, kahit ano pa yon. Ang pangunahing nararamdaman dito ay pag-aalala. Tulad ng karamihan, marinig ko ang tungkol sa tigil putukan habang nasa loob ng bomb shelter. May kakaibang ironiya doon. Nag-aalala kami dahil baka hindi pa ito ang katapusan at magpatuloy ang digmaan. Yan ang irony ng mga Israeli. Nag-aalala kami na baka maiwan kami sa ilalim ng rehimeng ito, na parang rehimen ng Iran, parang sinus infection, na kapag uminom ka ng kalahati lang ng antibiotics, bumagaan ang pakiramdam mo, pero babalik din ito makalipas ang ilang sandali. Ito ay isang ideolohiya ng Shiite Islamic Revolution na naniniwala sa pagpapalaganap ng Shiite Islam sa buong mundo. Ginawa nilang pandigdigan ang revolusyon tulad ng ginawa nilang pandigdigan ng Intifada. Ang layunin nila ay hindi kasaganaan. Hindi ito para mamuhay ng maayos. Hindi ito para sa mas magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. At hindi rin ito para manatili sa kapangyarihan. Ulit-ulit sinasabi ng mga tao na gusto ng rehimen na manatili sa kapangyarihan. Ang gusto talaga ng rehimen ay mapalaganap ang kanilang paniniwala sa buong mundo o mamatay habang sinusubukan, pagiging martyr. Na ibig sabihin, kahit may kakayahan pa silang subukan, kahit gaano pa kalaki ang panganib o pananakot, patuloy pa rin silang magsisikap. At ang Israel ay nababahala na patuloy silang magsisikap at patuloy silang magsisikap sa isang mundo o sa ilalim ng isang Amerikanong presidente na mas handang hayaan silang subukan at mas nag-aalala sa aktwal na pagsisikap na pigilan sila. Iyan ang iniisip ng mga tao sa Israel na yon. Pero ang magandang balita, hindi ko alam kung tatawarin ko ba talaga itong magandang balita, pero ang 10 puntong plano ng Iran na kanilang inihahain para sa kung ano ang kailangan nila para magkaroon ng tigil putukan ay may kasamang ilang bagay na hindi talaga kayang sang-ayunan ng Estados Unidos. Halimbawa, ang pag-alis ng lahat ng base militar ng Amerika sa gitnang silangan at pagpayag na ipagpatuloy ng Iran ang pagpapayaman ng uranium. Isa pa ay ang tinatawag nilang panrehiyong kapayapaan, na ang ibig sabihin ay pahihintulutan ang Hezbollah at Hamas na magpatuloy sa kanilang operasyon, isang bagay na hindi papayagan ng Israel. Posibleng ang tigil putukan ay magdulot ng paglabag ng Iran na magpapataas sa kredibilidad ng Amerika at Israel na magpatuloy. Kung ang Pangulo talaga ang naghahanap ng paraan palabas, mag-aalala ng husto ang mga Israeli. Parang inuulit natin ang nangyari kina Obama, Biden o Nixon, kung saan parang kinokontrol at tinipigilan ng Israel na iniiwan sila may pang-anib sa inaharap. Marami pa ring tanong. Ariel, talakayin natin ang mga nagawa nitong nakaraang 1.5 buwan, kabilang ang opensiba ng US at Israel. Ano ang nagawa nila sa kakayahan ng Iran habang buo pa rin ang rehimen? Tama, sa palagay ko, pinakamagandang tingnan ito mula sa perspektibo ng kanilang mga layuning militar. Kaya malinaw na itinakda ng Israel ang mga layunin nitong militar na pahinayin ang kakayahan ng Iran sa paglulunsad. Ibig sabihin nito ay targetin ang kanilang imbakan ng misil, launcher at mga lugar ng produksyon na hindi na nila magagawa muling gumawa ng mga misil kapag nagkaroon na ng tigil putukan. Gaya ng ginawa nila mula nung digmaan ng Hunyo hanggang ngayon, kung saan nakagawa sila ng humigit kumulang 1,000 ballistic missiles at balak pa nilang gumawa ng mas marami pang libo. Sa buong digmaan, unti-unting pinahina ng Israel at US ang kakayahan ng Iran na maglunsad ng mga misil ng mahigit 70%.
At kaya napakahalaga niyan. Dahil kung gusto sana nilang maglunsad ng 10, siguro 20 misil kada atake. Naging limitado ito sa 1 o 2 misil kada atake. At napakahalaga niyan sa kakayahan ng Israel sa depensa sa himpapawid para maprotektahan ang kanilang bayan. Kaya meron ding bahagi na yon na lalo pang pinapahina ang kanilang kakayahang nuclear, tinutugis ang iba't ibang nuclear sites. Mulay, hindi nito tinatarget ang enriched uranium na nakabaon pa rin sa ilalim ng lupa. Karamihan nito ay nasa Isfahan, na ayon sa pagtatasa ng militar ng Israel at US ay hindi pa rin nagagalaw mula noong Hunyo. Ngunit lalo pang pinapahina ang kakayahang nuclear ng Iran. At pagdating naman sa pagpapalit ng rehimen o paghahanda, paglalatag ng pundasyon para muling bumangon ang mga mamamayan Iranian at subukang pabagsakin ang rehimen. Nagbigay ang Israel ng matitinding dagok sa mapanupil na aparato ng Iran. Tinarget ang mga punong himpilan ng panloob na seguridad na palibutan. Kaya mula sa pananaw ng militar ng Israel, nakuha na ng Israel ang halos lahat ng layunin nila. At isa sa mga layuning yon ay ang mahikayat ang mga mamamayang Iranian na babagsakin ang rehimen. Yan ay layunin lamang na maari mong masukat kapag nangyari na ito sa hinaharap, hindi sa kasalukuyang panahon. Pero oo, malaki ang pinsalang na idulot sa mapanupil na aparato. Tungkol naman sa mga layuning militar ng Amerika, mas marami pa yon. Hindi malinaw. Oo, nagkaroon ng malaking pinsala sa Navy at sa kakayahan nitong magbanta sa dagat, halimbawa sa Strait of Hormuz. Pero nakikita natin na ang Strait of Hormuz ay kontrolado na ng Iran. Salamat sa panonood sa I24 News. Hindi naapektuhan ng tigil putukan sa Iran ang laban ng Israel laban sa proxy ng Iran na Hezbollah. Ngayong araw, nagtapos ang Israeli Air Force ng pinakamalaking airstrikes laban sa Hezbollah sa Lebanon. Mula muling nagsimula ang labanan, tinama ng 100 lugar sa loob ng 10 minuto. Narito pa ang dagdag mula sa Ministro ng Depensa ng Israel, Israel Katz. Binalaan namin si Naim Qasim na malaki ang babayaran ng Hezbollah sa pag-atake sa Israel para sa Iran. Ngayon, tinupad namin ang isa pang hakbang sa pangako. Darating din ang panahon ni Naim Qasim, ang pangunahing terorista. Masigasig na kumikilos ang IDF sa Lebanon para pigilan ang banta at hadlangan ang kakayahan ng Hezbollah ayon sa aming patakaran. Nanggangako kaming magdadala ng seguridad sa mga residente ng Hilaga at gagawin namin ito. Kasama ko pa rin sa studio sina Daniel Pomerantz at Ariel Osaran. Ariel, tungkol sa pagsubok ng Iran at Hezbollah na iugnay ang tigil putukan sa Hilaga, kumusta ang pamahalaan ng Lebanon? Ano ang reaksyon nila sa mas matitindi at pinaigting na pag-atake ng Israel sa Timog Lebanon? Pakiusap, tulungan niyo po kaming pigilan sila. Wala na talaga silang magawa. Alam nila na ang Hezbollah ang nagbibigay ng lehitimasyon sa Israel para isagawa ang kanilang mga pag-atake sa mga pasilidad ng Hezbollah sa buong Lebanon at sa katimugang bahagi ng bansa, sa lambak ng Bekaa, pati na rin sa mga timog na suburb ng Beirut. Ngayon, hindi na lang sa bahaging iyon ng kabisera nagaganap ang mga pag-atake. Gayon din sa ibang lugar, mas malapit pa sa downtown ng Beirut, may mga lugar din na tinamaan. Kaya alam nila na ang Hezbollah ang nagbibigay ng lehitimasyon sa Israel para isagawa ang mga pag-atake nito. Sa kabilang banda, nakikita nila ang matinding pagkasira na dulot ng mga pag-atake ng Israel. At hanggang ngayon, hindi pa pumapayag ang Israel na makipag-usap sa mga opisyal ng Lebanon sa negotiating table at subukang magkasundo para sa unti-unting paglilipat ng kontrol sa timog. Lebanon, sa sandatahang lakas ng Lebanon, pati na rin ang pagtigil ng mga pag-atake. Dahil gusto ng Israel na mapalaki pa ang kanilang tagumpay militar laban sa Hezbollah. Hezbollah ang nagbigay ng pagkakataon sa Israel, hindi yan ang mga salita ko. Mga salita ito ni Ayala Zabir, hepe ng staff ng IDF. At ayaw ng IDF na palampasin ang pagkakataong ito. Oo, sa nakaraang labanan,
nabawasan ng Israel ang kakayahan ng Hezbollah ng 80%. At ang inaasahan sa isang realidad pagkatapos ng Oktubre 7 ay kayang harapin ng Israel ang malalaking kaaway nito base sa kanilang kakayahan. Mula 100% hanggang 0% sa isang iglap. Hindi yon isang makakamit na layunin. Pero matapos mabawasan o mapahina ang kanilang kakayahan ng 80%, gusto ngayon ng Israel na subukan ulit, hindi man matapos ng tuluyan, ay mailapit man lang sa 0 hanggat maaari. At yan ang nakikita nating nangyayari ngayon. Patuloy nating naririnig na plano ng Israel magtayo ng buffer zone sa timog ng Ilog Tani. Daniel, kahit ngayon, marami pa ring bansa ang nananawagan sa Israel na itigil ang pag-atake sa Hezbollah sa Lebanon. Inyugnay nila ang tigil putukan dito sa tigil putukan sa Iran. Pag-usapan natin ang legalidad ng nangyayari, lalo na kung susubukan ng Israel magtayo ng sonang panseguridad ang buffer zone na ito sa timog ng Litani River. Maraming kritiko ang nagsasabing bawal iyon at okupasyon sa timog Lebanon. Pero gaano ito kalapit sa legal na katotohanan? Alam mo ba kung ano pa ang bawal, mga teroristang grupo? Nung na-develop ang modernong internasyonal na batas noong dekada 40, hindi inakala na dadami ng ganito ang teroristang organisasyon. Ngayon, may humigit kumulang 230 sa buong mundo. Mas marami pa yung kasasabihan ng mga bansa. Karamihan ay binubuo ng teroristang organisasyon na hindi pumipirma o sumusunod sa international na kasunduan at maraming bansa ang sumusuporta sa kanila. Lahat na nagsasabing mahalagang international na batas ay may responsibilidad alisin ang mga teroristang organisasyon. Sa loob ng 80 taon mula dekada 40 na bigo at tumanggi silang gawin yon. Ngayon, wala akong nakikitang dahilan para makipag-usap ang Israel sa Lebanon dahil hindi naman sila naglalaban. Nakikipaglaban ang Israel sa Hezbollah na hindi naman kontrolado ng Lebanon. Narinig ko ang mga opisyal ng Pransya na nagsasabing dapat mag-ingat ang gobyerno ng Lebanon dahil kung kikilo sila, baka masangkot sila sa digmaang sibil. Kasali na sila pero ayaw lang nilang labanan. Sa ngayon, may papipilian ang Lebanon, lumaban para sa patuloy na paniral ng kanilang bansa o tuluyang isuko ang kanilang bansa sa Hezbollah. At ngayon, napagtanto ko ng mga Pranses ang nanggunang eksperto sa pagsuko sa buong mundo. Pero hindi ito nakatulong sa kanila noon at hindi rin ito nakakatulong sa Lebanon ngayon. Batay sa internasyonal na batas, kung ginagamit ang security zone sa Lebanon para atakin ang Israel, may karapatan ng Israel sa ilalim ng Geneva Conventions na kontrolin ang zone na iyon. Basta hindi nila sinasadyang targetin at nagsisikap sila na iwasan ang labis na pinsala sa mga sibilyan. Sa ganitong sitwasyon, may karapatan silang kunin ang zone dahil napipigilan nito ang pinsala sa mga sibilyan ng Israel. Mahalagang paliwanag, Daniel. Salamat sa lagi mong pagbabahagi ng legal na kaalaman. Gusto ko ring talakayin kung sino ang namagitan para mabuo ang tigil putukan. Ang 2 linggong tigil putukan ay pinamagitan ng Pakistan na naging pangunahing tagapamagitan ng Washington at Tehran, inilaladay ang Islamabad sa sentro ng bihirang direktang diplomasya. Habang parehong naghahanda ang dalawang panig para sa mahalagang pag-uusap na magsisimula sa Biyernes. Narito si Hassan Pirzada, Pakistani na tagapayo sa geopolitikal na estratehiya at patakarang panlabas. Paano nagawa ng Pakistan ang biglang hakbang para makamit ang pansamantalang 2 linggong tigil putukan? Salamat sa pag-imbita. 12 araw na ang lumipas mula noong huli kong pagbisita dito at sinabi ko noon na sentral ang papel ng Pakistan sa medyasyong ito. Aktibong ginagamit ng Pakistan ang lihim na diplomasya. Ang aming kalihim ng ugnayang panlabas ay patuloy na kikipag-ugnayan sa kalihim ng ugnayang panlabas ng Iran, gayon din sa mga regional na kapangyarihan tulad ng Saudi Arabia at Egypt. Sa nakaraang 1.5 taon, nakabuo ang Pakistan ng magandang relasyon sa Trump administration, lalo na sa personal na usapan. Maganda ang personal na relasyon ni Punong Ministro Shahbaz Sharif at hepe ng Sandatahang Lakas Saeed Asamuni kay Pangulong Trump. Sa tingin ko, lahat ng salik na ito ay may papel. Ang Pakistan, alam mo, ginawa na ng kanilang ministro ng ugnayang panlabas ang lahat ng kailangan. Dumating ang punong ministro ng Pakistan at hepe ng Sandatahang Lakas na nagtibay ng kasunduang ito sa nakaraang 24 na oras sa tuloy-tuloy na negosasyon sa pagitan ng US at mga taga-Iran. Sa simula ng pag-uusap sa Biyernes sa Islamabad, ano ang dapat asahan? Paano mapapatunayan ng Pakistan ang pagiging epektibong tagapamagitan kung malaki pa rin ang agwat sa pagitan ng dalawang bansa? Sa tingin ko,
Nasa natatanging posisyon ang Pakistan dahil may tiwala rin ang mga Iranian sa Pakistan. Ganon din ang administrasyon ng US. Sa tingin ko, malinaw na ganito ko ito nakikita, na nandun na ang balangkas noon pang 2013 na nagsimula ito sa Joint Comprehensive Plan of Action. Yun ang balangkas sa tingin ko na magiging basehan ng lahat ng ito dahil marami na mga bagay na naayos na sa pagitan ng dalawang bansang ito. At kapansin-pansin, ang pangunahing negosyador noon, si Abbas Araghchi, ay siya na yung kalihim ng ugnayang panlabas ng Iran. At nandun din ang iba pang mga stakeholder na aktibo, gaya ng kalihim ng ugnayang panlabas ng China na naroon din noon, pati na rin ang mga Ruso. Nakipag-ugnayan din ang Pakistan sa lahat doon. Sa tingin ko, wala talagang ganap at kumpletong kasunduan sa huli. Magkakaroon ng pansamantalang kasunduan na ipapatupad pagkatapos ng 15, 10 o 14 na araw ng tigil putukan. At yon ang magtatakda ng direksyon para sa hinaharap kung saan magkakaroon ng permanenteng kasunduan sa pagitan ng Iran, US at Israel. Naririnig na natin ang ilang magkakasalungat na pahayag tungkol sa kasalukuyang pansamantalang 2 linggong tigil putukan. Ayon sa punong ministro ng Pakistan, kasama ang Lebanon sa tigil putukan kasama ang Iran. Ngunit giit ng punong ministro ng Israel at Pangulong Donald Trump ng US, hindi ito totoo. Hindi magkaugnay ang 2 tigil putukan. Bakit naglabas ng ganitong pahayag ang punong ministro ng Pakistan? Nagkaroon ba ng kalituhan sa kanila? Sa tingin ko, walang kalituhan. Pumasok ang Pakistan sa mediation na ito para makuha ang isang tigil putukan, hindi lang para sa GCC, kundi pati na rin sa Israel at Lebanon. Yon talaga ang layunin. Yon ang pinagtulungan ng Pakistan. Kaya nag-post ng ganong tweet ang punong ministro ng Pakistan. At ang punong ministro ng Pakistan, kung napansin mo sa mga nakaraang oras, ay muling nag-post ng tweet kung saan paulit-ulit niyang hinihiling na magpakalma ang lahat ng panig na sangkot doon at huwag labagin ang tigil putukan. Kaya gusto ng Pakistan na matigil na ang lahat ng mga sagupaan na nangyayari, para mabigyan natin ang kapayapaan ng panahong kailangan nito dahil kung magpapatuloy tayo dito, ang mga pag-atake ay nakakaantala sa proseso ng kapayapaang tinatrabaho ng Pakistan. Hassan, sa huli, bukod sa inaasahang kapayapaan dito sa rehiyon, ano ang makukuha ng Pakistan bilang pangunahing tagapamagitan sa pagitan ng dalawang bansang ito? Ang Pakistan ay may hangganan sa Iran. Ang Pakistan din ang may pangalawang pinakamalaking populasyon ng Shia sa labas ng Iran. May kasunduan sa depensa ang Pakistan at Saudi Arabia. Kung may mangyaring magpapagana ng depensa sa Saudi Arabia, kailangan tumulong ang Pakistan sa Saudi kung mag-opensiba ito. Napakahusay ng diplomasya ng Pakistan sa pagpigil sa GCC at hindi sila nadamay sa digmaang ito. Dahil kung madadamay ang rehiyon doon, mapipilitan ding madamay ang Pakistan. At ayaw iyon ng Pakistan. Gusto rin ng Pakistan ng kapayapaan sa mga hangganan ng Iran. Gusto rin ng Pakistan ng kapayapaan sa mga hangganan ng Afghanistan. Ganoon din ng India. Kaya gusto ng Pakistan ng kapayapaan sa lahat ng 3 hangganan na ito. At hindi kayang tiisin ng Pakistan ang digmaan na malapit lang sa kanila. Hassan Pirzada, ikinatuwa naming makasama ka at marinig ang iyong mga pananaw dito sa I24 News ngayong araw. Salamat. Salamat. Babalik ko ang usapan dito sa studio kasama sina Ariel at Daniel. Daniel, ayon sa Israel, naririnig na lang tungkol sa mga pag-uusap na magsisimula na sa Biyernes sa Islamabad. Umaasa ba sila na magkakaroon talaga ng kasunduan sa pagitan ng dalawang bansang ito dahil wala namang nagawang anumang kasunduan noon tuwing nagkakaroon ng negosasyon ang dalawang bansang ito? Mukhang karamihan sa mga Israeli ay nag-aalala. Sa palagay ko, ang kinatatakutan ng mga Israeli ay ang kasunduang maaring magdulot ng panganib sa Israel. Agad tinanggap at sinang-ayunan ng pamunuan ng Israel ang tigil putukan. At syempre, hindi kasama ditong Lebanon na taliwas sa sinasabi ng Iran at Pakistan. May agwat doon na napapaisip sa akin na alam ng pamunuan ng direksyon at mukhang komportable sila rito. Pero isang bagay na dapat isaalang-alang, darating ang panahon na matatapos din ito.
At kapag iniisip natin ang pagpapalit ng rehimen at mula sa pananaw ng Israel, hanggat naroon pa rin ang kasalukuyang rehimen sa Iran, nananatili itong isang panganib. Kapag iniisip natin ang pagpapalit ng rehimen, madalas nating naisip ang ikalawang bigmaang pandaigdig. Walang kondisyong pagsuko ng Alemanya at Hapon at tagumpay. Isa pa ay Afghanistan at Iraq, walang katakusang bigmaan at kabiguan. Ngunit meron pang isang modelo, Kosovo. Sa Kosovo, nanatili sa kapangyarihan si Slobodan Milosevic kahit matapos ang 78 araw ng pagbomba. Pero pagkalipas ng 16 na buwan, humina ang kanyang pamahalaan at bumagsak dahil sa mga puwersang panloob. Kaya maaring magtapos ito sa matagumpay na pagpapalit ng rehimen. Maaring magtapos ito sa kabiguan, pero maaring magtapos ito na walang nangyari. Ngunit pagkatapos ng ilang panahon, bumagsak ang rehimen mula sa loob. Sige, gusto ko ring magdagdag ng isa pang panauhin sa usapan. Narito, kasama natin si Dr. Walid Fares, eksperto sa patakaran panlabas at may apta ng Iran, isang imperialistang republika at patakaran ng US. Salamat Dr. Fares sa pagsama sa I24 News. Salamat sa pag-imbita sa akin. Sige, pinag-uusapan natin ngayon ang kasalukuyang kalagayan ng pansamantalang tigil putukan. Pero ang malaking tanong ay kung sinusubukan ba ng Iran at Hezbollah na iugnay ang tigil putukan na ito sa mga nangyayari sa hilagang bahagi ng labanan. Ano ang kahulugan ng tigil putukan na ito para sa mga proxy network ng Iran gaya ng Hezbollah? Well, naisulat ko na ito sa Independent 2 araw na ang nakalipas. At ang malaking tanong ay nananatili. Ang Hezbollah ang pinakamalaki at pinaka-estratehikong sangay para sa rehimen ng Islamikong Republika. Matatagpuan sa baybayin ng silangang Mediterranean ang Lebanon. Mahalaga ang lahat na yon, pero ang Hezbollah ay nasa hilagang hangganan ng Israel at may estratehikong kakayahan. Kahit na nabawasan ang mga misil nila, kaya pa rin nitong direktang tamaan ang mga Israeli, maging sa mga sentrong sibilyan. Pero sa loob ng Lebanon, merong isang sitwasyon na nagbabago pero hindi pa sapat. Ang sitwasyon ay matinding pinipressure ng mga Israeli ang baseng populasyon ng Hezbollah sa timog. Nakita natin ang mga paglipat, panloob na galaw at matinding presyon sa katimugang suburb. Tulad na yon, ilang oras lang ang nakalipas. Sa totoo, hindi talaga nagbago ang posisyon ng pamahalang Lebanese sa Lebanon. Sa kabila ng mga pahayag, hindi pa rin nila inutos ang pagmobilisa ng hukbong sandatahan ng Lebanon para tanggalan ng armas o pigilan ng Hezbollah sa loob ng bansa. Malaking pagbabago ito. Nagbabanta na ang Iran na isasara ang Strait of Hormuz. Nasisirain na ang pansamantalang tigil putukan kung hindi isasama ang Lebanon at Hezbollah. Bakit pilit isinasama ng Iran ang Hezbollah sa tigil putukan? Anong ipinapakita nito sa kahalagahan ng Hezbollah sa estratehiya ng Iran na yon? Tama ka. Ang ibig kong sabihin, ang Hezbollah ay parang anak ng rehimen, lalaki o babae depende sa pananaw, nakapaloob na sa rehimen ang pamunuan ng Hezbollah. Ibig kong sabihin, matagal ng bahagi ng mataas na pamunuan ng Islamikong rehimen sa Iran ang mga Secretary General ng Hezbollah. Mas mataas ito kaysa sa mga Houthi, kaya iba ito sa kanila. May kakayahan din sa pamumuno at kontrol ang Hezbollah at may physical silang hangganan sa Israel, isang malaking bentahe para sa Iran. Pero bukod pa doon, meron silang pandaigdigang network ng terorismo sa buong mundo na kinokontrol ng Hezbollah at pagkatapos ay estratehikong kinokontrol mula Tehran ng IRGC. Kaya ang mawalan ng Hezbollah ay hindi maliit na bagay. Para na ring nawala ang kalahati ng rehimen sa Iran pagdating sa kakayahan sa terorismo. Iyon ang dahilan kaya inilagay nila yon kahit nagulat ang marami na di nakakaintindi, pero ginawa ng kanilang rehimen na hiwalay na kondisyon ang Hezbollah. Hindi nila ito inugnay sa ibang bahagi ng rehiyon, kundi sa Hezbollah. At ang iniisip nilang posible ay sa Lebanon, ang Israel ang pangunahing puwersang kumikilos sa lugar. Kaya ito ay isang paraan ng pagpuwersa ng rehimen sa administrasyong Trump upang sa huli ay mapilitang pigilan ng gobyerno ni Netanyahu o ng gobyernong Israeli na ipagpatuloy ang kanilang ginagawa sa lugar. Sila lang ang pwedeng magbago nito. Sa ngayon, hindi pa ito nababago at wala pang desisyon ang gobyernong Israeli. Malamang ay hindi rin sila magdedesisyon. At iyan ang gustong ipabago ng rehimen sa Iran sa US pagdating sa Lebanon. Dr. Fares, pakiusap manatili ka habang kukunin ko ang update kay Ariel Osran, ating Senior Middle East Correspondent. Ariel, habang tinatalakay natin ang Lebanon, may ilang update dyan. Ano ang masasabi mo? Oo. Kaya pinag-uusapan natin ang ilang airstrike na tumarget sa Beirut, particular sa mga timog na suburb. Kinumpirma ng IDF na kamakailan lang ay inatake nila ang isang commander ng Hezbollah sa Beirut.
pero hindi nila sinabi kung sino o kung napatay nila ito. Pero ang antas ng pinsala sa mga lugar na tinamaan ng mga strike ay talagang malaki. Umaasa kami na makakuha pa ng kumpirmasyon at detalye tungkol sa pagkakakilanlan ng target at kung naging matagumpay ang pagtangkang patayin siya. Salamat Ariel sa update na yan. Dr. Ferris, balik sa iyo. Tulad ng nakikita natin ngayon, tumataas ang aktibidad militar mula sa Israel. May pangamba bang maisama ang Hezbollah sa mas permanenteng tigil putukan kasama ang Iran dahil sa mga pag-uusap na magsisimula sa Pakistan sa Biyernes? Iyon ba ang dahilan kaya tinataas ng IDF ang aktibidad militar nila ngayon sa gitna ng tigil putukan kasama ang Iran? Hindi ko alam ang desisyon ng IDF o gobyerno. Sa tingin ko, mas alam mo yan kaysa sa akin. Pero sa lohika, gusto ng mga Israeli, ng gobyerno ng Israeli, na makamit ang pinakamarami nilang magagawa bago magkaroon ng formal na tigil putukan na isasama ang Lebanon. Ang desisyon ay nasa Washington. Ibig sabihin, pwedeng utusan ni Pangulong Trump ang kaalyado niya na maghintay hanggang matapos ang kasunduan sa Islamikong rehimen sa Iran. Pero alam ng mga Israeli na ibang-ibang sitwasyon dito. Sa Iran, walang mga tropang Amerikano sa lupa. Sa Lebanon, may mga puwersang Israeli na sumusulong at malapit lang ang Hezbollah. Kaya malamang iniisip ng Israel na alisin ang isang mataas na opisyal, pwedeng ang Secretary General. Gaya ang ginawa na nila dati bago sila sumang-ayon sa tigil putukan, gaya ng hinihiling ng US kung mangyayari yon. Kaya kailangang subaybayan pa natin ang mga balitang ito. Sa nakalipas na 1.5 buwan, kahit may tigil putukan sa Iran ngayon, malaki pa rin ang nabawas sa kakayahan ng Iran dahil sa Israel at Estados Unidos. Paano nito naapektuhan ang kakayahan ng Iran na suportahan at pundohan ng Hezbollah at iba pang proxy nito? Hindi, malaki ang epekto. Maraming tao sa DC ang nag-uusap, may masaya, may hindi, tungkol sa tigil putukan na yon. Bakit na yon? Hindi na lang sa susunod kung kailan mas mababawasan pa ang estratehikong kapangyarihan ng bansa. Nasa kamay ng Pangulo at National Security Team yan at pwedeng pag-usapan. Pero kung objektibong pag-uusapan, ang ginawa ng US at Israel para limitahan, pahinain at malinaw na talunin sa estratehiya ang rehimeng Islamiko, ibig sabihin wala silang Navy, walang Air Force, kalahati ng ICBMs. At pasensya na kung hindi ito detalyado. Pero kapalit nito, ang rehimen Islamiko sa Iran ay hindi na kayang magsagawa ng malakihang opensiba. Kaya pa nilang magpalipad ng misil, pero wala na silang kakayahan. Ang pangalawa at pinakamahalagang punto para sa akin ay may mabangis silang kalaban, ang mga mamamayang Iranian. Pinatay at inapi na sila, umabot pa sa 50,000, pero hindi pa rin tatanggap ng kahit anong kasunduan ang mga mamamayang Iranian. Sinabi na nila sa atin, pati ang Iranian diaspora sa Estados Unidos. Dr. Walid Ferris, ikinagagalak naming makasama ka ngayon sa I24 News. Salamat sa iyong interesanteng pananaw. Salamat, Matt. Malaki ang epekto ng tigil putukan sa pandaigdigang merkado, lalo na sa presyo ng enerhiya. Bumagsak ang presyo ng langis matapos lumabas ang balitang ititigil ng Iran ang pag-atake sa mga barko sa Strait of Hormuz. Nagbabala ang mga analyst na marupok pa rin ang sitwasyon dahil maingat ang mga kumpanya at mga ngalakal. Anumang paglabag sa tigil putukan ay maaring mapataas muli ng presyo. Balik tayo sa studio kasama sina Ariel at Daniel. Daniel, nagiging maingat ang mga analyst. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin nakikita ang ganap na pagbubukas ng Strait of Hormuz gaya ng ipinangako ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Kung patuloy na kontrolado ng Iran ang mahalagang daan ng tubig kahit may kasunduan, ano ang epekto nito sa pandaigdigang komunidad? Mayroon bang kasunduan na talagang makakapag-ayos sa problemang ito? Kapag pinag-uusapan ng presyo ng langis, tinutukoy natin ang futures contracts na siyang inaasahan ng merkado para sa magiging sitwasyon ng langis sa hinaharap. Sa ngayon, bumaba ang presyo ng langis dahil sa mga pangyayari, pero maaring biglang tumaas din ito. Ano ang makikita natin sa hinaharap? Ayon sa 10 puntong plano ng Iran, nais nilang kontrol ang pagdaan ng mga barko at maningil ng toll. Kung mangyayari yon, makakamtan ng Iran ang tagumpay na maaring sulit sa lahat ng kanilang dinanas na pagkawasak. Kapansin-pansin, isa sa mga naranasan ng Iran kamakailan ay ang pagbagsak ng kanilang central banking system na nagbibigay ng sweldo sa mga sundalo. Ang mga sweldo na iyon ay nakatagdang ibigay noong Marso 27.
Maraming sundalo ngayon ang kapos sa pera, pagkain at matutuluyan, kaya marahil nagsisimula na makipag-usap ang Iran. Pero ngayon, may kontrol na sila sa 20% ng langis sa mundo na data ay banta lang pero wala silang hawak. Malaking tagumpay ito para sa kanila. Dahil dito, tingin ko hindi dapat payagan ng Estados Unidos ang mangyari yon. Ariel, habang patuloy na kinokontrol ng Iran ang Strait of Hormuz, naapektuhan din ito ang mga estado sa Gulpo. Ano ang sabi ng mga estado sa Gulpo tungkol sa reaksyon nila sa bagong tigil putukan? Una, masasabi natin na may mga ulat sa Iran ng ilang mga pag-atake sa Tabisera, Tehran, sa iba't ibang lugar na nakatuon lalo na sa kanlurang bahagi, pero pati na rin sa ibang bahagi. Kaya't isa yon sa mga bagay na dapat bantayan. At alam mo, pinag-uusapan natin ang pagpapatupad ng tigil putukan. Walang tigil putukan. May mga pag-uusap tungkol sa posibleng pagtigil ng mga pag-atake at medyo nabawasan na ito. Pero sa huli, tingnan natin ang UAE. Sila ang pinakatahas magsalita sa digmaang ito sa ngayon. Si Adwal Galgash, pamunahing tagapayo ng presidente ng UAE, ay nadeklara ng tagumpay at sinabing nagawa nilang makuha ang internasyonal na pagkilala. Tungkol naman sa banta ng Iran, sinabi niyang ito pa lang ang simula ng ilang hakbang na gagawin para mapigilan ang banta ng Iran. Ngayon, ito ay isang napaka-positibong pahayag mula sa UAE. Hindi pa natin ito nakikitang naipatupad. Sa katunayan, ang pinakahuling pagsisikap ng pandaigdigang komunidad sa UN Security Council na bumuto pabor sa draft resolution ng Bahrain na magpapahintulot sa mga bansa na gamitin ng mga kinakailangang hakbang para manatiling bukas ang Strait of Hormuz. Iyon ay na-veto ng Sina at Rusya, kahit na ang pagkakasaad ng resolusyon ay pinahina na lamang upang hikayatin ang pandigdigang koordinasyon sa pagpapanatiling bukas ng Strait of Hormuz. Kaya sa tingin ko, para sa mga bansa sa Gulpo, masaya sila na kahit papaano ay makakapagpahinga sila ng kaunti mula sa mga patuloy na pag-atake na ito. Pero hindi ko iniisip na magtatagal ang kasiyahang ito dahil nakikita natin yon. 5 sa 6 na bansa sa Gulpo, hindi kasama ang Oman, ay naging target na yung araw. Pangunahing tina-target ang kanilang mahalagang infrastruktura ng enerhiya, gas complex sa UAE at critical na oil pipeline sa Saudi Arabia. Kaya patuloy pa rin ang banta na ito. Pero ang malinaw, at balikan natin si Gagash muli. Sinabi niya noong nakaraang linggo na kung iniisip ng Iran na ang digmaang ito ay magdudulot ng pagkakahiwalay o lamat sa pagitan ng mga bansa sa Gulpo at Israel, sa katunayan, kabaligtaran ang mangyayari. Mangyayari na ang digmaang ito ay lalo lamang maglalapit sa Israel at sa mga bansa sa Gulpo. O sa katunayan, ang mga bansa sa Gulpo ay lalong lalapit sa Israel. Kaya magiging interesante talagang makita kung mangyayari nga ito, kailan ito mangyayari, at paano ito magkakatotoo. Talagang magiging interesante itong bantayan, lalo na habang minomonitor natin ang susunod na mga oras sa kasalukuyang tinatawag na tigil putukan gaya ng nabanggit mo. Ariel, Daniel, salamat sa pagsama sa amin sa bagong edisyon ng I-24 News. Salamat, Nicole. Magkakaroon muna tayo ng break ngayon pero may isang buong oras pa ng mga balita na pag-uusapan natin. Kaya huwag kayong aalis. Manatili po kayo dito sa I-24 News habang patuloy namin tinatalakay ang pinakabagong epekto ng panawagan para sa pansamantalang tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos, Iran at kung paano konektado dito ang Israel. Manatili po kayo dito sa I-24 News.